Bago po ang lahat, pakinggan po muna natin itong binahagi ng isang dating DDS na hanggang ngayon ay love pa rin si Jam Magno. Dito, tila binabahagi niya yung totoong reason kung bakit nasampahan ng kaso si Jam Magno. Pero hindi po natin kinukumpirma na totoo yon. Ibabahagi ko lang po sa inyo itong content na to. Ano po? Pakinggan po natin itong binahagi ni Mima Alicia patungkol dyan. Ito po. Sabi ng nag-comment, ang sweet pa ng smile ni Jam. Wow naman, parang nasarapan talaga ng husto. Ito kasing issue ni Jam Magno. Guys yan. Basahin nyo na lang. Post nyo na lang. Meron hong babae na asawa ng sundalo ang nagreklamo dito kay Jam Magno. Dahil daw ho, allegedly, suspectedly, jowa daw ho ito ni Jam Magno. So, yan yung sabi ni Sas Rogando. Anyway, itong si Sas Rogando, kaaway kasi ito ni Jam Magno. So, talagang, dyan talaga tayo kukuha ng mga source. Kasi imagine, sila yung may kakayahang mag-inspect, manghalungkat ng buhay ng isang tao. Kasi nga, kaaway, ba diba? Lahat na lang ng issue mo, sasawsawin nila. Pero guys, I cannot judge Jam Magno. Kasi alam nyo, nakikita ko sa kanya, independent person siya. Hindi din natin alam yung side ni Jam Magno, hindi din natin alam yung side ng lalaki. To the point na nagtataka ako, if ever man na pumatol man itong si Jam Magno, alamin muna natin yung story behind the scenes. Kasi baka malay mo yung lalaki yung nag-first move. Diba? Sinasabi niya na wala siyang pamilya, single siya, tapos at the end of the day, nung na-fall na si Jam, ay doon niya inamin na mayroong pamilya at nung nagkabukingan na. So, hindi natin alam tong pinagdadaanan ni Jam Magno. Anyway, nakalaya na siya kasi nakapagpiyansa naman siya ng bail. So, kung kabit issue man ito, hindi natin ma-judge kasi baka malay mo. Kasi may mga lalaki din naman na hindi kayang itiklop yung kanilang mga jetlog eh. Yung tipong may asawa na pero naghanap pa ng karne ng iba. Ano yung tikim-tikim ng ibang putahe? So, antayin natin magsalita si Jam Magno sa kanyang issue bago tayo humusga. Para naman sa akin, syempre, kaaway ni Jam Magno yung mga nag-post, yung mga nalaman nila na itong babae nagkaso na dito sa VAUC, sa Violence of Women and Children, blah blah blah, blah kasi nga na huli ni ate girl ng asawa sundalo na meron daw hong relasyon itong si Jam at yung asawa niyang sundalo. So, kung totoo man yun, bakit si Jam lang yung kinusuhan? Bakit hindi din yung asawa niya? Kasi ang likot din ng asawa niya. Kasi kung totoong loyal naman yun, guys, hindi yan papatol sa iba. So, I love you always, Jam Magno. Mwah. So yun po, no, narinig natin dun sa mga binahagi niya. Honestly, ayoko pong magkomento dyan dahil baka magkamali po ako ng masabi, no? At medyo sensitive yung issue. Pero yan po yung mga kumakalat sa social media ngayon, ano? Hindi natin sinasabing totoo yan at hindi natin kinukumpirma yan. Sa ngayon, siguro pwede natin makonsider na chismis. Pero sabi nila, evident naman daw, ano? Pero sabi nga ni Mima, hintayin natin yung side ni Jam Magno. Sabihin niya yung kanyang storya. And tama naman na hindi natin alam yung kabuuan ng story. So, mahirap po na maghusga. Ang pwede lang natin gawin ngayon ay ang pagganahin ng ating imagination, no? Na totoo ba na ganito talaga yung reason, blah 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 blah, no? But at the end of the day, kapag natapos na yung issue na yan, ang kaso na yan, malalaman po natin ang totoo. Ano po? Medyo naalala ko lang yung fake news na pinakalat ng mga DDS patungkol kay Atty. Lenny. Patungkol dun sa kabet issue, no? Sinabi nila na si Atty. Lenny ay kabet ng isang congressman. If I'm not mistaken, si Congressman Bollet yun, ano? Na wala namang katotohanan, hindi totoo, no? Yun po yung pinakalat na fake news, kasinungalingan ng mga troll at ng mga ilang DDS vloggers na hindi nagpapakita ng muka. So, ayan, anong masasabi nyo, no? Yung kay Atty. Lenny, walang katotohanan. Ito, yung kay Jam Magno, no comment. No comment ako. No, kasi nga, hindi natin alam pa talaga yung totoo. But, one thing is for sure sa Atty. Lenny, hindi nagkaroon ng mugshot, no? Hindi sumurrender or hindi na-aresto dahil sa kasong may kinalaman sa VAUC, no? Sa Atty. Lenny, all smile, sobrang hectic ng schedule, ang daming programa pinupuntahan, ang daming proyektong pinagagawa, ang daming serbisyo publiko na inaatupag. Tahimik bilang private citizen, pero busy sa paglilingkod sa kapwa Pilipino, no? Yung tao na ginawa ng kwento, kasinungalingan at fake news ng mga troll ay siyang taong totoong may malasakit sa mga Pilipino. Ibabahagi ko lang po sa inyo itong ilang post ni Sas Rogando sa Hasot. Kayo na po ang humisga sa mga sinabi niya. Ito po. Bago yung kay Sas, ito nag-trending rin ito dati at nagre-recirculate ngayon. Sabi dito ng isang username na nagngangalang Jam Magno at It's Jam Magno sa Twitter ito. Hindi natin sinasabing yan yung totoong Jam Magno ha, pero nakalagay dyan Jam Magno.
I challenge Mrs. Lenny Robredo for a one-on-one debate anytime, anywhere. Pure English tayo, madam ba? Sasampalin ang paulit-ulit yung sinasabi. Pwede mong isama si Boylet sa audience. O yan, nabanggit ng Boylet. Para ma-inspire ka. Pero, baka sabunutan ka ng legal na asawa. O, ayan. Sabi ng user ni Jam Magno, hindi ko sinasabi niya yung totoong Jam Magno dahil baka mamaya ito ay troll. Nabanggit sa post na yan na pwede mong isama si Boylet. Hinahamon niya ng debate si Attorney Lenny dito noon. Noon pa to matagal na to Pwede mong isama si Boylet sa audience para ma-inspire ka pero baka sabunutan ka ng legal na asawa. So, the irony of the events, no? Ayan. Again, hindi natin sinasabing yan yung legit na Jam Magno pero ginagamit niya ang picture ni Jam Magno at pangalan ni Jam Magno nung sinabi niya yung mga yan. Nag-respond si Attorney Rowena Guanzon, ang sabi niya, I will debate her with English. Ito yung respond ni Attorney Guanzon kay Jam Magno. I will debate with her in English. Bawat wrong grammar, isang suntok. Sabi ni Attorney Guanzon. Ayan po. At ito po yung mga naging post ni Sas Rogando Sasot sa kanyang platform. Sabi niya dito, we should learn from other people's mistakes. Like from Jam Magno. A heated vibrator is not even a fraction of the cost you would incur because of bail and the public humiliation from the legal partner of the target of our deep-seated beliefs that kabet telenovelas are Disney fairy tales. Ayan, ako, ang tindi na kabet telenovela. So, sabi pa dito ni Sas Rogando Sasot na isang DDS, pilit kino-connect ng media si Jam Magna pa nga sabi niya dito, kay Duterte, but silent na she shifted alliance already to Romualdez. So, ayun po ang mga post ng mga netizen at mga kilalang DDS, no? Si Mima, hindi na siya DDS ngayon sa akin pong opinion dahil talagang binabatikos na niya si VP Sara at si dating Pangulong Duterte. Ito naman si Sas ay hanggang ngayon ay loyal na loyal sa mga Duterte at talagang mako-consider natin siya na solid, no? At loyal DDS. Ay ako na magbigay ng komento sa mga content nila, sa mga post nila, no? Dahil baka ma-misinterpret natin. Pero pinakita ko sa inyo, kayo na lang ang humusga, no? Ano pong masasabi nyo sa mga ibinahagi ko sa inyo dun sa sinasabing reason kung bakit nasampahan ng kaso si Jam? Hindi ko talaga makalimutan yung ginawa ng mga DDS troll, no? Ng mga troll, ng mga fake news peddler kay Attorney Lenny. Nagkalat ng fake news kasinungalingan. Talagang minalign nila. Ginawa nilang malisyoso. Gumawa sila ng mga malisyosong kwento patungkol kay Attorney Lenny, no? Pinagmukha nilang kabet at kontrabida sa Attorney Lenny sa mata ng mga Pilipino. Pero kitang-kita naman natin sino ngayon ang totoong sincere na may pagmamahal sa bansa, no? Sasagutin ko na yung mga nagbo-volunteer sa Angat Buhay at kay Attorney Lenny dahil kahit tayo ay hindi pinalad noong 2022, patuloy tayo sa ating pagtutulungan, pagbo-volunteer para sa ating mga kababayan. At sino ngayon ang sinasabing di umano'y nakasuhan dahil sa issue ng alam niyo na. Paki-like po ng video natin at i-comment niyo po ang inyong opinion. Maraming pong salamat.